Hello, hello, hello everyone! Welcome to 20%, ang programang puno ng puso para sa mga seniors, pero kasama rin kahit hindi pa senior. At ngayon, kasama natin ang isa nating bisita na kasama nating iinom ng ating mainit na tsaa. Walang iba kung hindi si Brother Hubert B. Tuson. Hello po! Hello po. Ayan. Thank you very much po, Doktora. Ayan, so sabayan po natin sila. Inom tayo na ating mainit na tsaa. Let us praise the Lord. Praise the Lord. So alam mo po, napakaganda na ating pagkukwentuhan ngayon. Kasi alam naman, sa panahon natin, ang dami-daming mga nangyayaring sabay-sabay. So maganda na pag-usapan sa ating serye, Securing Safety and Sanctity. So maraming aspeto yan. Basta ang mahalaga, sisecure muna natin kung ano ang dapat nating i-secure. At sisimulan ko na po ating mga ka-seniors. Sabi nga, ito po ay quotation galing sa ating katuruan ng simbahan na CCC number 2028 and CIC 825. Ano ang reminder sa atin? That all the faithful are called to the fullness of the Christian life. All Christians of any state or condition are called, each one by their own way, to the perfection of holiness. So medyo may idea na po tayo. So may mga sinisecure tayo. Pagka may delubyo, sinisecure agad natin yung ating kayamanan. Pero tutuklasin natin habang magkukwentuhan tayo ni Brother Hubert o minsan tawag ko Brother Bert, ano kaya ang mga dapat nating sinesecure? So sir, pagka ikaw, ano ba bilin mo sa pamilya mo? Pagka may mga disaster, ano ba mga dapat na sinesecure talaga? Bago ko sagutin yan, Doktora, gusto kong magpasalamat sa pagkakataon na binigay mo sa amin. Sumali dito sa programa mo. At magandang hapon sa lahat ng mga viewers natin. Kung pinag-uusapan natin ang security, halimbawa, tinanong nyo kung may delubyo, siyempre, unang-una, yung pangalagaan ng kanilang buhay. Buhay ang pinaka-importante sa lahat. Kahit mawala na lahat yung ari-arian mo, kung ano man meron ka, basta ang mahalaga, ligtas yung buhay mo. So, ang pinaka-importante yung buhay. Ganda po, lolos and lolas ha. Kasi tayo, madalas may mga attachments tayo. Di ba? Yung ba, umaakit na ang tubig, susunog na, teka, may kukunin pa ako. Pero ang linaw ng sinabi ni Sir, di ba? Nung sabi niya, safety muna, yung ating buhay muna. Kasi yan po ang magiging tema natin, pero matutuklasan natin na hindi lang naman buhay ang sinisafety, hindi lang mga kayamanan natin. Pero Sir, taga saan ka ba? Ang iyong lahi, ang mga Tuson, taga saan ba? Galing po ako sa isa sa pinaka-remote na town ng Cagayan. Ang tawag dito sa town na tayo Rizal. Rizal. Opo, one of the remotest towns in Cagayan. So also ang Cagayan a remote po, province. Ilocano po ba ang salita sa Cagayan? O may sarili po, kayong... Ilocano, may local dialect doon, Malawig. Yan ang local dialect. Opo, Kaya mo bang batiin ang lolos and lolas natin in your own dialect? Naimbang nga bigat yung kakata kayo amin. Naimbang nga aldaw kada kayo amin. Aldaw. So magandang araw. Opo. Okay. So natutuwa yan mga lolos and lolas natin kasi... Wala na po yung mga lola. Wala na ba? Wala na. Simot na talaga. Opo. Pero may magulang pa po? Wala na rin po. Wala na rin. Ilan ho ba kayong magkakapatid? 5 po kami. 5. May lalaki? Ilan ang lalaki? Ako ang eldest, 4 kaming lalaki. Yung sumunod po sa akin, babae. Aba, so may prinsesa pala nakahabol. Montik na kayong maging basketball team. so sigurado masaya ang inyong nakalipas. Apo. Yung childhood ninyo kasi kung 4 na lalaki, 3 lalaki, 4 na lalaking sunod-sunod, talaga riot yan sa bahay ninyo. Kumusta ho ba ang Tuson household? Disciplinarian ba ang iyong magulang o Yung aking father po, ang kanyang background military.
Off and on, kasi ano siya yung reservist. Off and on siyang serbisyo ng kanyang sa Armed Forces of the Philippines, sa Army po siya. Bilang Army officer, parang yung practices doon sa tradition doon sa Army, ina-apply niya sa mga anak niya. Oo nga. So, disciplinarian po siya. So kayong apat talaga nakatikim. Opo. Hindi lang apat, kaming 5 po. Oh, pati yung babae, Opo. hindi na spare yung Hindi babae. na-expert yung babae. So, dinumero lahat ang aming galaw ng ano. At mukhang dahil ikaw ang panganay, baka ikaw ang una nakatikim. Ikaw ang Opo. sumasalo ng lahat dahil command responsibility yan. Parang ako ang ginawa niya pong squad leader. Squad leader ng kami magkakapatid. Kaya tama po yung sabi niyo na may command responsibility. Ako ang panganay po. Ano po ba yung hindi mo makakalimutan na talagang demand niya? Hindi lang basta command, dinidemand niya ganito. Ito yung wag na wag mong gagawin or ito yung talagang inaasahan niya sa'yo? Lahat po ng trabaho sa bahay may kanya-kanya. Lahat ng household chores dapat na may naka-assign doon. At kung hindi mo nagawa yon, Lagot ka. may ano ka, lagot ka sa kanya. Ikaw po, ano po ba ang na-assign sa inyo lagi? Bilang panganay, di sa'yo ang pinakamabigat na trabaho. Sa madaling araw ako nagluluto, tapos i-ensure ko na, kasi walang kuryente doon sa amin, hanggang nakatapos po ako ng high school. Talaga? Opo, i-ensure mo na may panggatong. Kapag naubusan ng panggatong diyan, lalagot ka. Pati yung mga tubig, yung Igib. mga iigib ng tubig, lalagay sa mga jars, mga ganun. So, Ganyan ibig ang sabihin buhay po, probinsya. marunong kayong mangahoy? Opo, ng ano. O bubuhatin mo na lang yan, ready na talaga? Ikaw talaga mangangahoy? Mangangahoy po. Oo. Pati yung magtanim ng palay, naranasan ko rin. Pati mag-araro, naranasan ko So, rin. ibig sabihin, habang ang mga kabataan ho ngayon, mga apo ng lolos and lolas natin, nagwo-workout, nagji-gym pa, di ba? Nagbabayad pa nga para na maging fit, di ba? Pero mukhang sa kwento nyo po, yun na yung ano nyo Oo, physical regimen ninyo, kaya lalaki talaga katawan. Oo. Talagang hard labor po yung naranasan namin. Sobra naman. Hard labor talaga, Hard labor no? po. Pati ho yung bunso, pati yung babae. Habang lumalaki. Yung babae, nagtatanim din po ng palay. Talaga? Hindi siya naging prinsesa? Hindi po. Oo. So, para palang military camp talaga yung Oo. kinalakihan ninyo. Ang inyo namang ina, ano naman ang kanyang naging role habang dinidisiplina kayo na parang militar ng iyong ama? Kumusta naman ang nanay? Yung mother namin, parang opposite. Siguro yun ang role niya, na balancing act. Pag medyo may resentment na on the part ng mga children doon sa ginagawa ng father namin, siya ang talagang ganyan. So, very gentle naman. Very gentle Sa po kanya siya. yung paghimas naman, Opo. ganon. So, matindi ho yung pinagdaanan nyo, pero natural lang. Natural lang yan kasi pamilya magtutulungan talaga. Magtutulungan. So, masasabi nyo po ba, sir, sa lolos and lolas natin at titos and titas na wag din nilang i-spare yung mga anak at apo nila ngayon sa mga household chores? Opo, magandang training yan dahil sa ayaw at sa gusto nila. Darating yung time na they will be on their own. Hindi sila magkaroon ng culture shock later on sa kanilang adult life. Tama. Kaya kaya nilang dalhin yung sarili nila. So maganda yung punto mo, sir, ha? Parang sinisecure mo rin talaga yung future ng mga anak, ng mga apo. Kasi pag dumating yung puntong biglang nawala ang mga helpers, di ba, naging independente yan, baka hindi alam what to do. Sabi mo nga, mabigat yung term, culture shock.
Di ba, baka ba-disorient, hindi na alam pa paano Disoriented. mamuhay. Opo. Kasi minsan ang lolos and lolas natin may tendency na spoil ang mga apo na parang, wag yun ang paranas yung naging paghihirap, yung pagkapagod, di ba? Talaga namang, meron namang may gagawa niyan. So sir, pero sabi mo hanggang high school, walang kuryente sa inyo. Paano pag oras ng aral? Paano kayo nakakaaral? Yung kerosene lamp po, na kaya lang, habang nag-aaral ka, pagkatapos mong mag-review, dapat punasan mo yung butas ng ilong mo kasi puro itim na. Oo nga, no? Kasi yung usok niya talaga. Totoo yun, usok. Tsaka sir, para ibig sabihin, mag-uunahan kayo. Kasi pag naubos na yon, Opo. tulog na kayo dapat. So dapat mas mabilis yung mind mo. Opo. Tsaka nangyari ba sa inyo na, ini-imagine ko kasi binivisualize ko, makikipag-unahan ka sa pagpatak ng dilim. Yung parang dapat nakaaral ka na, nasulat mo na lahat yung project mo, kaysa makipag-agawan ka nga at umitim talaga yung ilong mo. Parang survival din. Oo nga. Nai-imagine ko hanggang high school, mahaba-habang panahon po yun. Opo. Pero ba't yun nasabi hanggang high school lang? Kasi nagka-kuryente na o umalis ka na kasi ng lugar na yon? Kasi nag-college na po ako. Nag-college. So hindi ka na doon nag-college? Hindi na po. So lahat kayo, ganun ang kwento Saka walang ninyo? college doon. Hanggang high school lang po. Doon sa So, lugar namin. talagang maglalakbay ka na talaga. Apo. So saan ho kayo napadpad pagdating ng kolehiyo? Sa St. Louis po, sa Baguio. Baguio. So parang parang sa area na yan, ang takbuhan talaga, Baguio. Sa Baguio po. Parang yun ang #1 university kasi. Ganun ba yon? Hindi ko. Kasi yun ang popular na school na puntahan galing sa North po. Pero ibig sabihin po, nagsarili ka. Naiwan ng pamilya mo sa bayan ninyo. Opo. Di pa paano sa Baguio ang buhay mo? Nag-board po ako. Talaga? Ano ang saya-saya mo? Mukhang wala Masaya. kang struggle doon. Parang ang Masaya. saya-saya mo. Masaya. Nakalaya ka na sa pangangahoy, sa military discipline. Opo, Mukhang na-excite ka doon, sir. Hindi naman po in a way na masaya kasi financially, nag-struggle pa rin po kami. Hirap po talaga ang family. Kaya may time na dumarating na dapat magbabayad na ng tuition. Ganun. At hindi pa dumarating yung money order pa nung araw. Nung Money araw, order. oo. Wala Oo, pa wala Gcash nung dumarating. araw. Opo. Wala, mga telegram, mga ganon. Send money now. So, ibig mo sabihin, sir, nung time na yon, siyempre, part ng buhay yan, no? Yung pag-aabang. Dadating kaya yung, allowance ko? Dadating kaya yung, pan-tuition ko on time? Oo. Yun ang labanan, kung aabot dun sa oras na yon. So, wala ka palang time para magliwaliw. Wala talaga po. So, aral lang talaga. Aral lang talaga, So, nagkaroon ba ng maraming girlfriend along the way habang nasa Baguio? Wala po kasi kung manligaw ka, kailangan mo ang pera. Para sa iyo, kulang na yung... Tama. So talagang ibig sabihin, nakafocus ka talaga sa iyong Nakafocus na. pag-aaral. Opo. Pwede po bang malaman ano ang kurso ninyo na kinuha sa St. Louis University? Political science po. Political Science. Bakit ano po ba pinangarap niyo nung panahon na yon? Nung high school kasi ako, komportable ako sa English at yung ibang mga subjects na walang kinalaman sa math. Parang anything but. Parang ganun no? Oo. Lahat na, wag lang ang math. May mga law subjects. Medyo nag-excel naman ako sa mga may kinalaman sa law. So nangarap sabi ka po ko, maging lawyer talaga? Nangarap po ako maging lawyer. Sa tingin ko naman, sa sarili ko, kayang-kaya ko maging lawyer. Ganun po. So, nairaos mo yun. Ikaw ang unang graduate sa pamilya. May pressure sa balikat mo kasi kuya Opo, political science. Kaya lang, kung political science graduate ka lang, parang kung hindi mo talaga ituloy sa law, walang nag-aantay na magandang trabaho para sa iyo. Ganun. So, hindi ka muna nagtrabaho? Yun yung time po na na merong nagsabi sa akin tungkol sa
Philippine National Police Academy. Mm. Yung tito ko po, sabi niya, Sarento, sabi niya, tingnan mo, baka maswertehan mo to. Na, ano, baka makapakasa ka sa admission test, sabi niya. Kasi, naging interesado na rin ako noon dahil kung aasahan ko lang yung magulang ko na ipadala ako sa law school, wala akong ano. Kasi may mga nag-aaral May pang nag-aaral. kasunod at alam mo na kung ano ang range no, na Opo. kakailanganin dahil pinagdaanan mo na. Opo. So mas pinili nyo pong pumasok muna Opo, dyan sa PNPA. Opo. Pero pangarap nyo po ba maging pulis? Kasali ba yun sa equation mo o law lang talaga yung gusto mo? Law lang talaga ang gusto ko. Pero iniisip ko na rin, pag nakapasok ako ng ano, pag nakagraduate ako, pwede kong pagpatuloy naman sa law. Tama. Oo, at naswertehan ko naman, nakapasa ako sa admission test sa PNPA. That was 1985. So nakapasok ako. 1987, nakagraduate po ako. Wow! Let us praise the Lord! So kayang-kaya mo yun kasi kung sa training at training lang, physically, na-ready ka talaga ng iyong tatay di Yun ba? nga po, yun din ang pinagpapasalamat ko sa papel na ginampanan ng aking father. Although may resentment talaga noon. Kasi napakahirap yung buhay under him. Wala naman ko kasing bata na ma-enjoy yun, di ba? Childhood years namin. Lahat kami magkakapatid po. Pero bandang huli, na-realize nyo, meron palang pagdadalhan Oo. ang formation years na yon. Oo. Kung hindi ko siguro naranasan yung hirap ng buhay nung malit kami, yung malit ako, siguro day one pa lang ng training, sa hirap ng training po. Susuko ka na talaga Susuko ka no? na, oo. Lalo na dun sa part ng obedience, di ba? Obedience, Yung hindi pwede mag-complain. Kailangan sumunod ka muna, follow orders. So mahirap po ba? Rigid training po ba yan physically? Oo, hindi lang physically, saka mentally, emotionally po. Pero lahat yun kinaya mo. So yung pag-graduate nyo po na 1987, ano na yan? So nasa loob ka nung EDSA Revolution. 1986 po. Di ba? So nasa loob ka, so under training ka pa. Opo. So hindi ka pa apektado masyado nung actual na pangyayari. Hindi ka naman. naka-deploy kasi ano ka pa nun Although red alert kami noon, binigyan kami ng mga firearms na noon, baka mapasok yung kampo. So naka-ready rin Naka-ready kayo. lang din kami. Pero we will, kami ang last na ma-deploy dahil mga kadete po kami. Oo. So anyway, na-surpass mo na po ang lahat ng yon. So ready ka na kung ano na yung first assignment mo. Opo. Pwede bang malaman anong first assignment mo po after your graduation? Na-assign po ako sa home province namin sa Cagayan. Oh, balik bahay ka Opo. talaga. Balikbayan. Balikbayan. So tuwan-tuwa yung hometown mo. Opo, na mabalitaan nila na, uy, parang- nagbabalik ang ating anak. Pati yung yung nagbigay sa akin na tito ko ng admission test na form. Sargento pa rin siya ako, tiniente na. Nalagpasan Sumasaludo mo na sa akin. siya. Nalagpasan na. Oo. Pero I'm sure proud na proud siya sa'yo. Siyempre po, Kasi para lang una yung ma-admit ka, tinanggap ka, winner na yun Opo. At natapos mo pa yung training. Siyempre kakaba ba yan na baka sa gitna hindi mo matapos. Di ba marami pong nagko-quit Opo, ang dami. Oh. Siguro mga 20-30% ang Yung sa batch mo po, yung mismong batch mo, mga 20% po siguro ang umalis. ang umalis, malaki yun, ano? malaki, oo. So 20% din hindi lang yung program natin, pati yung mga umalis dun sa panahon niya, 20% din. But anyway, yung buong active service mo po ba, saan ka na-assign? From Cagayan, na-assign po ako dun sa police station. Tapos, na-assign, nag-schooling po ako. Na-assign ako sa PNPA. Kasi pagka-graduate ko noon, na-assign ako sa Cagayan. Yun na.
Kinasal na po kami. Wow, nako, aabangan ho natin mga Marites, Oo. nag-aabang na. Isusunod ko po yan, pero iimbitahin uli natin si Sir Hubert sa susunod na Lunes para mapag-usapan naman ang kanyang love life. At doon, akong bahala, alamin natin kung first love ba niya o meron at nagbilang siya ng maraming girls muna bago nag-settle down. But anyway, yung career niyo po muna, no, dun sa PNP, ilang years po ang nakumpleto ninyo? 32 years po. Wow, mahaba-haba, 3 dekadang Oo. mahigit. Kaya Let parang- us praise the Lord. Parang iglap lang. Kasi 32 32 years. years po. Hindi biro yan, no? Parang kinasal ka na rin dun sa iyong career. Opo. Pero may mga, dun in between po ng 32 years, nakaranas ka rin po ba dun ng mga pagluha, hinanakit, pagdurugo ng kalooban? May mga ganun ba? O tuloy-tuloy lang, smooth sailing yung 32 years mo? Ay, may kasamang mga ano po. Merong kasamang mga pagdaramdam, masakit na kalooban, gano'n. Lalong-lalo na nung bagong graduate po kami, na-assign sa nagkaroon ng kasi sa academy kasi, yung mga junior mo, isang salita mo lang, sunod sila. Pero paglabas mo, pag-graduate mo, yung mga tauhan mo, ay hindi mo po pwedeng gawin yun. Ibang usapan. Malaking adjustment ang gagawin Oo, mo. tama, Dapat tama. makibagay ka. Tsaka So, pipiliin mo talaga, no, sir? Opo, So, isa yan sa mga challenges habang tumatagal ka sa serbisyo. Tapos yung ibang challenges naman, yung culture na Philippine National Police, Integrated National Police pa nung araw, INP, PCINP, hanggang naging PNP. Okay. Yung kultura, kultura, alam naman natin kung kasi hanggang ngayon, daming challenges sa PNP na kahit maraming programa, kung minsan maganda yung programa, 1 step forward, tapos 2 steps backward na naman. Hindi nakakausad. Magtsatsaga ka talaga, sir, no? Magtsatsaga, oo. Pag gusto mo talaga ng mas maayos, no, na buhay, magtsatsaga at iintayin talaga kung paano. Pero paano nga yun? Kasi nagpapalit po kasi ng liderato. Opo. Naapektuhan ho ba kayo ng pagpapalit ng mga leadership? Kasama po yan sa sa buhay ng isang pulis na dapat mag-adjust ka. Bagong hari, bagong ugali, yung sabi nila. Wow, pakiulit mo nga yun, sir. Bagong hari, bagong ugali. Bagong hari, bagong ugali. Kung ano yung leadership style niya, dapat mag-adjust. Ayan, naku, magandang punto yan, sir. Kausapin mo ang lolos and lolas natin. Paano nila ihahanda ang kanilang mga apo, ang kanilang mga anak na matuto, sumabay sa mga pagbabago ng buhay. Kasi kung ipipilit yung kanila lang, hindi naman ubra, sir, di ba? Opo. Kasi may mga bata na may mga bata ngayon na ginigiit nila na yung sinasabi nyo hindi na applicable. Yan. Paano ba natin titingnan yan? Oo. Dapat lalo na yung yung may ibang kabataan na nakakasalamuha namin. Ang sabi nila, kahit anong sabihin mo, ganito nung panahon namin eh. Pero ang sasabihin nila, siguro hindi na applicable yan. Iba naman ngayon. Pero sir, naniniwala ako na sa buhay natin, merong mga hindi magbabago. Apo. Tulad ng mga kagandahang asal. Apo, yung mga values. ating values, Values, ating pananampalataya, hindi nagbabago yan eh, di ba? Forever and ever, amen. So sir, yung buong practice mo ba, yung aktibong serbisyo ay doon sa inyong bayan? O na-assign Hindi po, kayo na-assign. iba-ibang lugar yan? Na-assign po din po ako dito sa Philippine National Police Academy bilang Commandant of Cadets, Dean of ACAD din po. Tapos na-assign din ako sa National Training Institute ng PNP. Naging training director po ako doon sa Pampanga, dito sa San Vicente. Tapos na-assign din po ako ng
Pro 4 sa Calabarzon. Iba-ibang posisyon. Napaka-gentle ngayon ni Sir, no? Pero syempre, pag nandun siya at siya yung commandant, no? Medyo matigas ang ang salita niya. Pero sa atin, napaka-mild, napaka-gentle niya. Naku, Sir, talaga naman na, ano ba nami-miss mo? Kasi ano po siya, pwede natin sabihin, anong year ka po ba nag-retire? 2019 po. 2019. Kasi, Sir, hindi naman umaabot ng 60 years old, di ba? 56. O yan, 56. So, ngayon senior na siya. Pero kaka-fresh lang talaga noong June. Tama po. ba? Noong June. Kasi kasama kami sa bumati sa kanya kasi senior na siya noon. So, hindi pa mahaba ang pagka-senior niya. Kaya ito ngayon ang first episode ng pagiging senior niya. So, Sir, nakakatuwa naman yung mundong ginalawan mo. Nagkaroon ka ng chance to mold the lives of other people. Yun din ang isang pwedeng sabihin na fulfilled ka rin bilang isang personnel o officer na assigned sa training. Kung nakikita mo yung mga produkto mo na you're doing good sa field, kaya lang, you cannot win them all, sabi nga. May mga tao na may mga graduates, medyo nawawala sa landas. Kung may mamabalita kang ganon, malulungkot ka kasi medyo apektado ka rin. Ayan. So sa mga nanonood sa atin, hindi lang sa TV Maria, sa cable channels, pati sa mga FB natin, di ba? Mga different platforms natin, nalulungkot si Sir. Yung mga mga na-train niya pagka napalungi ng landas, Sir, no? Gawa unang luluha, di ba? Kasi nung nasa academe sila, hinubog mo sa kung ano ang tama, ano ang tuwid. Pero bandang huli, pagka lumabas na kasi sa tunay na mundo, kanya-kanyang labanan na yan, Sir, di ba? Pero sa tingin niyo po, ano po ang maitutulong ng lolos and lolas natin na mapatatag yung value system ng kanilang mga young generation? Constant reminder sa kanila. At saka naniniwala po ako doon sa on the spot correction na kung may nakita silang mali doon sa bata, kaagad-agad i-correct nila. Dahil kung mag-aantay pa sila ng mga tamang panahon, parang hindi na wala nang epekto 'yon. So on the spot correction, kaagad yung bata, i-correct kaagad. Pulis talaga yung kausap natin, on the spot correction. Para tayo nasa para sa highway, may traffic enforcer on the spot, huhulihin. Pero hindi tama, Sir, no? I agree with you. Kasi sa totoong buhay, pag sa bahay, di ba? Para naghihintay kami ng proper timing. Kaya maganda yung point mo, no? It's an eye-opener. Kadalasan sa pamilya, naghihintay ng timing ba? Yung tsetsempo, kung kailan makakausap ng maayos ang mga bata. Kasi mga bata, ang tagal-tagal bago makinig. Di ba yung talagang aabangan mo, Sir? Kasi ngayon, pag sinabi mo pangalan, naku, iba yan. Iba yung panahon nyo. Iba yung panahon namin ngayon. Pag binanatan ka na ng ganon, paano pa i-correct? Di hinto ka na naman. Atras ka ng konti. Aabang ka na naman. Tatimingan ko to. Pero, dapat pala matatagal loob namin. On the spot. At saka, may kasamang pagmamahal yung gagawin mo. Kasi kung laging pagalit on the spot na parang magre-resent din yung bata. So pakita sa kanya, pag kino-correct mo siya, may kasamang pagmamahal po. Napapaisip tuloy ako. Paano kaya pagka papagalitan ko yung mga batang maliliit na yan, pero may pagmamahal. Honey, babes, come to tita. Hindi, nagbibiro lang ako, pero it's really a tough world. Parang sa mundo natin ngayon, iba yung panahon na kinuwento mo sa amin, yung panahon na nangangahoy ka pa, tumutulong ka sa household chores, di ba? Iba yun eh. At iba na rin talaga yung mundo na ginagalawan natin ngayon. So ngayon nakikita natin, tayo yung naninimbang dun sa mga kinokorek natin. Noong time natin, naabutan niyo po ba yung sa matatanda natin na isang tingin lang sa'yo? Yung nga pinag-usapan po namin na diba? Makuha ka sa tingin.
Di ba? Isang ganun lang, nanginginig ka na. Kasi alam mo na, meron kang, uy, teka muna, may mali sa behavior ko. Ngayon, naluwa na ho, tanggal na yung mata. Tapos pag nagko-correct ka, patid na yung litid mo, hindi ka pa pinapakinggan. At noon pa, pag may bisita sa bahay, at walang bata punta sila sa kwarto ko. Ay, hindi pwede na nakikisabat, sa matatanda. Ay, ngayon hindi, nauuna pa po sila. Tsaka ngayon, pag tinignan mo yung bata, why? Why? Di ba? Sasabihin hayagan why? Why are you looking at me? Why are you staring at me? So, ito nagkakatuwaan tayo, pero ang ganda ho naman talaga na pagtulong-tulungan, yung securing the safety and sanctity. Kasi bilang mga magulang, yan ho yung sanctity, yung sagrado ho ang pagiging magulang natin Hindi natin pwede ipagkatiwala sa iba. So, nagkataon ho na ngayon ang bisita natin, hindi lamang siya pa-safety ng ating pamilya, kundi siya rin yung nagsisafety para sa bayan natin. Kasi siya po ay isang retired colonel ng PNP, walang iba kung hindi si Hubert B. Tuson. So sir, pwede ka pa namin maanyayahan muli para, remember mga Marites, tatanungin natin kumusta love life ni sir. Pero bago maghiwa-hiwalay at bago siya mapa-oo talaga, ililid muna tayo ni Sir Hubert sa ating closing prayer. In the name of the Father, of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Lord, support us all the day long until the shadows lengthen and the evening comes and the busy world is hushed and the fever of life is over and our work is done. Then in your mercy, grant us a safe lodging and a holy rest and peace at last. Amen. Amen. Let us praise the Lord. So maraming salamat Sir Hubert at sa pagbabalik natin, alam mo na yung tatanong ko sa'yo, love life na. We'll see you again next Monday. Bye!